Magandang isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Sana po kayo dako ng mundo naroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito, tayo muli po ay magbibigay ng ating reaksyon tungkol po sa issue na naman po. Part 2 sa issue po ng amang si Kulot at si... at saka po yung kanila pong tatay. Okay, so ito po ay pang-ilan na po ito. Ang sari-sari na pong mga reaction po ang napakinggan po natin, napanood po natin, kanya-kanyang version na po. At napanood po natin at nabigyan din po natin minsan ng komento at reaction po tungkol po dun sa ginawang video po ni Ate Sheena TV Vlog at sinasabing ng ating mga kasamahan na mga reactor ay tila baga itong si Ate Sheena ay pinapaboran o dinidepensahan o pinagtatakpan po ang kanila pong ama, ang maling ginawa po ng ama. Kung halimbawa man po ay totoong may ginawa po ang kanila pong ama, hindi po ba mga kalingap? So marami po na ang namuna sa ating mga viewers tungkol po dito. So, ngayon naman po ay atin naman pong pakikinggan. Atin naman pong pakikinggan po ang kwento or saloobin or kung ano po ang masasabi po nito yung kanila pong ama mismo sa pag-i-interview po ni Ate Sheena Vlog. Okay? So, yan po ang ating pagsasa. Bago po yan mga kalingap, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, at tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs. At siyempre kung bago po lang kayong dating sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita sa susunod na mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, mega shoutout po sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng aming presidente, Javier De Leon, aka Birador. At tangkilikin din po natin mga Kalingap ang ating mga kasamahan na Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na nga po itong mga talaga po dyan sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Likewise, mega shout out po sa inyo pong mga Kalingap subscribers, solid supporters, and generous sponsors, at ganoon din po sa ating mga kapatid po dyan sa Team Siomay ng Kalaki Community. Okay? So, bago po tayo magbigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion, at reaction po tungkol po sa paksa natin sa araw na ito mga kalingap, panuorin po natin ang maikling video clip po na ating kinuha po sa interview po ni Ate Sheena sa kanila pong ama. At bahala na po kayong humusga kung kayo po ay pinapaniwalaan po ninyo ang paliwanag ng ama, ay nasa sa inyo na po yan. At kung halimbawa naman po ay hindi nagsasabi ng katotohanan, kung kayo ay naniniwala na hindi po siya nagsasabi ng katotohanan, nasa sa inyo na rin po yan. Pero sana naman po ay buksan po natin ang ating mga puso, buksan din natin ang ating mga isipan, at pagbigyan po ng pagkakataon na ipaliwanag naman po niya ang kanya pong sarili, at nasa inyo na po yan, nasa inyo na pong panghuhusga ang paiiralin na lang po ninyo rito. Okay? So, panoorin po natin mga kalingap. Nila ni Kulot. Si Kulot naman po, magbibigay siya ng panayam niya, kaso may pictorial sila ngayon sa school. Kaya si Papa muna yung interview natin. Si Kulot naman, sabi niya punta na lang daw siya sa bahay para mag-video para malinawan daw po ang lahat. Kasi nag-video na ako, parang ang kinalabasan, kinakampihan ko daw si Papa. Kaya sabi ni Kulot, ate ako na lang ang ma-video. Sabi ko, sige bahala ka, ikaw na pasa mo na lang sa akin. Tapos ngayon naman, naisipan ko si Papa magbigay din ng statement niya para malinawan po yung lahat. Kung ano ba talaga yung hindi nila pagkakaunawaan. Ayan, tanongin po natin si Papa kung ano po talaga yung pinaka-pangyayari. Kasi marami din nagsasabi na si Sheena wala naman dun, kung ano lang marinig yun na. Kaya tatanungin na lang din po natin. Saan baga pa nag-umpisa yun? Yung pangyayari yun? Hindi po kasi ako natutulog.
Tapos dito yung apat sila dyan. Dito yung sikulot. At siguro magmamaga na yun, nagbaba ako dito. Pagbaba ko dito, madilim. Dalawang ilaw namin, patay naman kasi ang dalawang ilaw namin dyan. Madilim. May napakan ako pa. Sabi ko bilog ng ilaw. Ay napapain ako, nag-dulcin ako sa CR. Tapos, pagbasok po ako hinumati ko po si Kulot. Pagtingin ko sa nagsinyas ako na matutulog. Nasinyas ko po, sabi ko, matutulog na ako sa taas, papatay na yung ilaw. Paano pa yung pakasenyas mo? Sabi ko, Kasi doon siya natakot doon daw sa senyas mo. matutulog na ako sa taas, patayin ko na yung ilaw. Kaya pa natakot siya. Patayin ko, sabi sa sinyas ko, matulog na ako sa taas, patayin ko na yung ilaw. Kaya pala, ang higa po kasi nila pag ganito, tingnan niyo po yung paa. Nung time daw po na yun, nandito si Kulot. Yung pwesto nila pag ganyan, kung sino-sino na lang, kung saan-saan na lang pwesto. Tapos labaw yung paa kasi apat sila dyan. Si Papa dun sa taas. Ayan. Sabi din pa, bakit daw nasa loob ka kasi nakahiga? Kaya naman ako nasa loob. Dati dito ako sa salas na natutulog. Ay kagustuhan lang po ng mga anak ko, malamig daw. Wala naman talaga dito natutulog. Talagang silang lahat dyan at wala naman natutulog. Dito na lang nila ako pinatulog. Po, si Madeline naman po ang nagsabi na dyan na lang sila sa taas. Okay, so yun po mga kalingap, ang marami tayong nabasang mga komento tungkol po doon sa bakit itong si ama ay doon sa kwarto ng kanya pong mga anak. Bagamat sila po ay mga anak po niya, alam po ninyo mga kalingap, marami na po tayong nababalitaan. Marami na po tayong mga nababalitaan na mga ama ay ginagalaw po ang kanila pong mga anak. Okay? So, ito nga po yung sinasabi. Ini-encourage po ang mga magulang na kapag nasa hustong gulang na po ang kanila pong mga anak ay hinihiwalay na po. Hinihiwalay na po ng higaan. At kung maaari ay iniiwasan na po sila po ay magtabi-tabi. Bagamat noong mga bata pa po sila ay katabi-tabi po natin po sila sa pagtulog. Pero sa mga ganitong edad na po sana ay dapat hindi na po kasama. Pero kung inyo pong titignan mga kalingap, dapat po natin din intindihin. Kung nakikita po ninyo yung espasyo po ng bahay, alam po natin na napakaliit po. Okay? Maliit na sala, sa sala, nandun na po yung kusina, nandun na po yung lutuan, at lalo na po yung kwarto. Isang double deck. Bakit doon sa ibaba? 4 daw po sila pahalang. Pahalang po yata sila humihiga. Bakit yung sa itaas, bakit hindi na lang po sila lahat diyan sa may taas at baba? At nang si tatay naman po, tama po yung obserbasyon po ng mga ating mga viewers, mga kalingap. Medyo maluwag naman po, sa gabi lang naman po hihiga, di po ba? Bakit hindi doon sa sala? Maglatag po na lamang po doon. Yung pong katwiran po na sinasabi na malamig, may kumot naman po mga kalingap. Maglagay po ng banig. Maglatag po ng banig, may kumot po naman. Siguro naman po ay ayos na yon. Okay? Upang sa ganun ay nakaiwas. Nakaiwas po sa ganitong mga usapin ang mag-ama, na kung ating pong pagbabasihan po itong sinasabi po ni Ate Sheena at ng kanyang ama ay para bagang mayroong hindi na unawaan. Okay? Pinapalabas po dito mga kalingap na itong si Kulot ay hindi naunawaan yung senyas ng kanyang ama at parang naghinala siya. Dahil doon sa interview, naghinala siya na itong tatay ay may gagawin na hindi maganda sa kanya. Di po ba mga kalingap? So sana ay iwasan na po ninyong kayo po ay magsama-sama sa napakaliit po na kwarto. Okay, alam po naman natin ngayon ng mga panahon, baka mamaya matukso po kayo diyan. Mas maganda na po yung ilayo-layo na po ninyo muna ang inyo pong sarili. Bagamat sinasabi po ni Ate Sheena na si Madeline na po ang nagdesisyon na siya po ay patulugin doon sa itaas. Siguro bilang mga anak
na matagal na hindi po nila nakapiling ang kanilang ama, ay gusto po rin po nila sigurong kagaya nung dati na sila po ay mga bata ay maramdaman po nila yung presensya ng kanila pong ama. Kaya gusto po nila na sila ay magsama-sama sa napakaliit na kwarto. Yun po siguro kung bakit pumayag po si Madeline na ang kanila pong ama ay doon na lamang po sa taas ng double deck siya po ay matutulog o hihiga, hindi po ba? Siguro talagang ang tawag dito, tiwala. Okay. Napakalaki po yung tiwala po nila dahil siyempre ama. Akala po nila hindi gagawin kung talagang hindi ganun po ang intention po ng ama. Hindi ganun ang intention sa inaakala po ni Kulot, hindi po ba? Okay, next. Kasi si Papa po nung bagong laya, dito talaga siya nalatag sa labas. Kaso hindi naman nagagamit yung taas, wala naman natulog. Kaya diyan na lang nila pinahiga si Papa. Kaso yung ibang tawa, ibang mga comment. Yeah. Tapos yung sa 24 ata yun. Nagdiram ko ng cellphone sa bunso ko. Wala naman akong cellphone. Nagbuklat ako ng na minsan nanonood ako ng pelikula. Buksan nakita ko ayun kay Yung video ni Kulot. Yung video ni Kulot na Yung pamagat pa lang, nasak na ako yung pamagat pa lang yung Tapos pinanood kong ulit-ulit. Siguro nakatatlong ulit siguro kung panood. Okay, ako naman po, ang komento ko rin po doon sa title. Doon sa title po talaga ng video din. Okay? Medyo very offensive. Okay? Para sa akin, hindi ko naman po inaano po itong, kasi ito po ay ginawa po sa pangalawang channel po ni Kalinga Prab, pero alam po naman natin bilang vloggers, okay? Bilang vloggers po ay yung mga title ay kinakailangan na makahikayat ng tagapanood, pero para sa akin personally offensive po yung title po ng kasi hindi pa naman po napatunayan na siya natotoo yung bintang ni Kulot. Baka naman po hindi lang po niya naintindihan kung ano yung sinasabi ng ama at iba po ang pagkakaakala po niya. Hindi ko ako po ay ipinagtatanggol o kinakampihan. Hindi sa kinakampihan ko po itong ama, pero bilang isang ama din po ay intindihin po natin ito po ay kahihiyan po ng buong pamilya, hindi lamang po sa ama ng pamilya, pero kahihiyan po nila lahat po itong mga kasiraan po nila lahat. Hindi lang po yung kanila pong pamilya, kundi yung buong angkan po nila na nakatira. Nakakahiya po kaya itong mga ganitong mga issue. Sensitibo po ang mga ganito pong usapin, mga kalingap. Okay? Ako namang ganun Iba kasi yung pakakaintindi ng tao tapos iba din. Bakit daw naiyak si Kulot? Oo. Yun po, malalaman nyo na lang po yun sa interview ni Kulot kung bakit. Tapos nakita yan ang yung sinasabi ko doon sa content ko, huling content ko sa kanila mga kalingap na ang susi po para maliwanagan po ang lahat ay maaaring itong ama o sa pinagsabay po sana silang in-interview, inagpaliwanag itong ama. At the same time po ay sususugan po naman ni Kulot at siya po ang magbibigay linaw sa usapin. Kasi hindi biro po itong usapan na ito mga kalinga pa. Hindi biro po itong usapan na ito. Nakasalalay po dito po ang karangalan ng bawat isa at ng buong pamilya. Okay? Nung in-interview ko, may tanong siyang napayak ko doon sa tanong sa kanya. Nagalaw po ka ba ni Papa mo? Nako. Inintay ko yung sagot niya. Sabi, ayos ko na sagot. Hindi siya sumagot. Oo, tama nga naman. Nung tinanong siya na nagalaw, hindi naman po, parang feeling ko lang po. Siguro, ganun po siguro dapat ang sinagot. Kasi yung feeling tuloy ng mga tagapanood ay ganun na nga po, may nagtatangka itong tatay. So sana nilinaw po niya, sinabi niya po ay parang feeling ko po ganun.
kaysa naman doon sa sinabing nagalaw ka ba, parang nung hindi niya pagtimik mga kalingap ay parang kinukumpirma, hindi po ba mga kalingap? Kinukumpirma na po niya na talagang ganon ang layunin o ang gusto pong mangyari ng kanya pong ama. Kaya nakakalungkot po mga kalingap. Napanood po pala ni Papa yung video na pag-interview kay Kulot, tapos yung gabi yun na na si Papa na shock about dun sa balita, sa pangyayaring yun. Sabi po ni Kulot, magbibigay po siya ng linaw para matauhan daw po yung lahat. Kasi kumbaga malabo din nga yung niya, pakasabi niya dun. Wala naman siyang sinabi po dun na masama kasi yung pagkakaunawa ng tao ay iba. Kasi nga namin pa, nahihiya ka. Alam po ninyo, kaya po sinasabi po na Ate Sheena mga kalingap na iba yung pagkakaunawa po natin na nanonood sa unang-una na walang kagaya nito. Ngayon lang po sila nagsasalita. First hand or first reaction po natin. Siyempre hindi maganda po yung ating masasabi, hindi po ba? Kasi lumalabas pa sa mga komento na at nabanggit din po yan ni Ate Sheena na kaya ganun po ang iniisip natin sa tatay po nila dahil sa kanya pong naging karanasan sa buhay o dahil po sa mga pangyayari sa kanya pong buhay at nabanggit po nga dyan ni Ate Sheena mga kalingap na kaya po ganyan po ang sinasabi po nila sa kanya pong ama ay binabanggit pa, ibinabalik po yung nakaraan po ng kanila pong na siya po ay bilanggo. Kasi pagkabilanggo talaga mga kalingap, pag ex-convict ka mga kalingap, ay parang napakahirap. Ganun tayo mga Pilipino, takot po tayo sa ex-convict at nahihirapan po tayong ibigay yung ating pagtitiwala na muli sa isang ex-convict. Aminin man natin o hindi. Pero yan po ang katotohanan. Di ba may mga ex-convict na lumalabas, paglabas po nila ay talagang reformed person na po sila. Pero ang lipunan po natin ay mapanghusga. Nahihirapan po itong mga ex-convict na ito na kumanap po ng malinis na trabaho, mga karangal-rangal na trabaho para po sa kanila pong mga sarili at para po sa kanila pong pamilya upang matustusan o upang mabaliwala yung hindi mabaliwala ang term doon mga kalingap, para makabawi doon po sa kanilang pamilya. Pero mahirap pong magtiwala po ang ating mga mamamayan, ang ating mga kababayan sa mga ex-convict. So kaya po siguro ganun po na lamang po ang pag-iisip nila ng hindi maganda sa tatay po nila dahil nga ito sa kanya pong naging karanasan. Una nahihiya kang magpa-video. Ayaw po ni Papa magpa-video nung una. Tapos napanood daw niya yung paglilinaw ko. Kaso, ang kinalabasan parang ako pa yung masama. Kinakampihan ko pa daw si Papa. Sabi ni Papa, gusto niyang magbigay ng statement. Sabi nga sa akin ni Sheena, mag-video para may paliwanag. Siyempre sabi, isip-isip ko, masabi ko wag na. Tapos sabi ko, kaunti mo na lang lalagi ko sa mundo. Kaunting na lang. Paalis mo na din ako. Pero nung nakita kong... Nakakalungkot naman po yan, yung sabihin po yan, di ba mga kalingap? Nakakalungkot para lang hindi na sana lumaki pa. Pababayaan na lang sana po niya dahil total, matanda na po ako. Baka hindi na natin alam. Baka sa susunod na taon ay kukunin na ako ni Lord. Parang ganun po siguro ang nasa isip ko ni Pero... kinakailangan, para sa akin kinakailangan na may gawin po na ganito, na interview o panglinawin po ang lahat-lahat. Minsan ako nang nakita ko si Sheena para nila sa magpaliwanag. Saka sabi ko, siyang si Sheena ay mag-ama kami. Siyempre, isipin ng 90% kayo, isipin ng makakapanood. Sa akin kakampi at magulang. Laging aayusin ko. Sabi ko nga dun sa video, wala akong kinakampihan, nasa gitna lang ako. Tapos sabi nila ay gusto daw nilang marinig ang panig ni Kulot. Si Kulot man, siya na mismo nagsabi sa akin na mabigay siya ng statement niya, kaso ay busy ngayon at pictorial nga nila sa gaganaping graduation at mag-graduate na din baga si Kulot.
Okay, so yan po mga kalinga pa, sana ito pong pagbibigay po ng komento o pagbibigay po ng saloobin o itong pahayag po ng tatay po nila ay maaaring yung agam-agam ng iba ay mababago, pero yung sigurong talagang malakas ang paniniwala na talagang magagawa po ito ng kanila pong tatay ay nasa sa inyo na po yan, paniniwala po nyo yan mga kalingap. Pero ako, naniniwala po ako na sa pamamagitan po ng pagbibigay ng bawat panig itong ama at saka si Madeline ay malilinawan po ang ating mga isipan at bubuksan din po natin ang ating mga puso upang sa ganun ay makita po natin kung ano po yung tama at mali. Okay? Kung talagang intention po o kung talagang ang ama ay may mali, kung sa pagbibigay po nila ng mga panayam, pagbibigay po ng paliwanag po nila ay may makita po tayong mali, itong si ama ay sana lang po ay gawan po ng pamamaraan, okay? Gawan po ng pamamaraan na sana ay hindi na muna dyan titira kasi puro babae po yan mga kalingap, hindi po ba? At talagang ang susi po ng katotohanan po dito mga kalingap ay itong si Madeline, Siya po sana po ang inaasahan na maglinaw po sa mga nasa isipan ng ating mga tagapanood tungkol po sa issue at nang sa ganun matuldukan na po. At makapag-move on na po ang pamilya at nang sa ganun ay hindi na yung pagtingin naman po ng tao sa kanila ay mababago naman po. Hindi po ba? Mababago. Kung ano ang katotohanan kung ano ang katotohanan pulot, ikaw na po ang makapagsabi kung ano ang totoo at huwag kang matakot kung sakaling totoo yung iyo pong nasa isipan po namin tungkol po sa iyong ama, huwag kang matakot na magsabi po ng katotohanan. Karapatan mo po yan na sabihin kung ano ang katotohanan kasi buhay mo ang masisira. Hindi po ba? Huwag mong alalahanin na ito po ay kahihiyan pero alalahanin mo ito ay iyong puri, yung karangalan po ninyo ang kinabukasan mo kung talagang totoong mayroong pagnanasa ang iyo pong ama, sabihin mo ang katotohanan. Ngayon kung wala naman po talaga, linawin mo rin po para malinis naman po ang pagkatao po ng iyong ama. So hanggang dito na lamang po tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, Kalingap Dan, Kuya Brooks Vlogs, at siyempre, pinapakiusapan po kayo muli ng inyo pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng inyong pang-like, share, and subscribe at tuloy pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita, magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.